Ito ang magiging malaking bagay para sa Lakers dahil may major update kami tungkol sa kalagayan ng isang superstar ng Lakers at ang kanyang pagbalik sa court kasama ang team. Habang naghahanda ang Lakers para sa Game 5 at posibleng isara ang series, may balita kami tungkol kay Luka na sinusubukang bumalik para tulungan ang team sa pinakamahalagang oras. Ano ba ang balita? Ako si Oka at ito ang Lakers Digest. Dumating ako sa isa pang video para ibahagi sa inyo ang lahat. Gusto ko lang na mag-subscribe kayo sa channel kung hindi pa para makuha nyo ang mga update sa Lakers, lalo na ngayon na nasa playoffs tayo. At para hindi kayo ma-miss ang kahit anong Lakers basketball action, siguraduhin nyong nakasubscribe kayo sa channel na Lakers Digest. Ngayon, tapos na yon, diretso na tayo sa topic ng video na ito. Si Luka ay hindi pa handa. May update galing kay Shams Charania na nagsasabi na si Luka Doncic ay hindi pa handa para sa series na ito laban sa Houston Rockets at mukhang hindi rin siya handa sa simula ng susunod na series laban sa Oklahoma City Thunder. Medyo matagal na ang healing process para sa isang katulad ni Lugan. Alam namin na nagpa-procedure siya sa Spain at mga ganon pero mas mabagal pa rin ang progress para sa Los Angeles Lakers, pero walang setbacks. Bago tayo pumunta doon, ipapakilala muna natin ang sponsor natin na PrizePick. Ang PrizePicks ang #1 sports picking app sa Amerika. Pwede niyong gamitin ang code na digest dito at makakakuha kayo ng $50 off sa unang $5 na ilalagay nyo agad-agad sa inyong lineups at malaki ang tulong nito sa channel mga guys. May mga crazy picks at awesome promotions kami mamaya sa show kaya stay tuned para doon. Siguraduhin gamitin nyo ang code na digest sa description. Bumalik tayo sa kwento mga guys, si Luka Doncic ay gumagawa ng progress sa court pero hindi pa siya masyadong marami ang ginagawa dahil mas mabagal pa rin ang process. Ito ang unang naiulat ni Shams Charania pero ito rin ang sinabi ni Brett Siegel na si Luka na nag-ramp up ng on-court activities ngayong linggo na magandang senyales pero mas mabagal pa rin ang takbo. Ito ang sinabi ni Brett Siegel sa artikulo. Si Don ay hindi pa nagre-resume ng one-on-one activities hanggang ngayon. Nagagawa niya lang ang light individual work sa Lakers practices at shoot-arounds. Posibleng magbigay ng update si head coach JJ Redick bago ang first round series laban sa Houston pero sabi ng sources, walang gaanong clarity hanggang sa week 5 mark na mga May 7. Ang magandang balita tungkol kay Don ay walang nangyaring setbacks at patuloy niyang inaalagaan ang kanyang hamstring para bumalik sa full health. Dahil sa severity ng injury at ang limitations, ang Los Angeles ay hindi nagmamadali na i-push si Doncic sa process na ito. Yan ang malaking bagay na sinasabi nila na ang Lakers ay hindi nagmamadali na i-push si Doncic pabalik at talagang nakakatulong iyon sa Los Angeles Lakers na naglalaro ng mabuti sa first round series na ito na nasa 3-1 na lead at nasa magandang position. Dahil sa magagandang team principles, magaling na laro ng role players tulad ni Marcus Smart, Luke Kennard at syempre ang superstar na si LeBron James at ang buong team na nagkakaisa sa tamang timing. Bukod pa roon, posibleng mag-debut si Austin Reeves sa playoffs sa game na ito. Kaya nakakabalik na ang isa sa inyong two-headed monster mula kina Luka at Austin Reeves. Ngayon hinihintay na lang si Luka na bumalik. Dahil mas severe ang injury niya at sa mas sensitibong lugar sa hamstring na sobrang ginagamit sa laro, mas mabagal ang process para kay Lugan. Alam namin na nagpa-procedure siya sa Spain pero hindi pa rin nabilis ang mga bagay tulad ng inaasahan ng ibang fans. Pero walang problema ang Lakers. Walang setbacks pero may timeline na binigay I Brett Siegel, say articulo. Sabi niya, ang closest situation ay basing bumalik siya sa series laban sa Thunder kung mag-shift ang play sa LA sa mga Game 3 or 4. Pero lubos itong nakadepende sa progress sa susunod na isang linggo at kalahati at iyan ay sobrang importante para kay Luka. Napakahalaga kung paano niya aatakehin ang kanyang rehab at makabalik sa Los Angeles Lakers dahil hindi siya available sa dulo ng series sa Houston or sa simula ng series sa Oklahoma City Thunder. Kaya importante lang na bumalik siya sa full health para mapalakas ng Lakers ang tsansa nila. Sa tingin ko, napaaganda na nila ang standing nila sa league dahil maraming hindi naniniwala na makakaya ng Lakers na nasa 3-1 na position at posibleng isara ang series sa home court nang wala ang dalawang best scorers,
Pero ngayon, posibleng makabalik si Austin Reeves at si Luka Doncic ang huling piraso para sa Sanchez Lakers. At iyon ang susunod kong punto tungkol sa kung paano mag-elevate ang kanyang pagbalik sa Lakers. Halata naman iyon, makakabalik ang isang MVP candidate, ang leading scorer sa league at ang offensive driver nyo. Kapag bumalik siya, magiging mas maganda talaga ang team. At ang Lakers, tulad ng sinabi ko, nagawa nilang maganda bilang team sa kanilang team principles at iba pang bagay. Sa tingin ko, talagang nakakatulong ang mga sandaling iyon sa team sa mahabang panahon dahil makikita nyo ngayon kung ano ang itsura kapag wala ang mga iyon sa floor. Pero kapag bumalik na sila sa lineup, makikita nyo ang totoong bunga ng trabaho sa mga heavy playoff minutes. Tulad ng backcourt ni na Smart at Kennard or si LeBron James na naglalaro. Talagang nakakatulong iyon sa iba pang bahagi ng laro at nagpapastable sa Lakers sa iba't ibang parte ng season. Si Luka ay magiging malaking puwersa kapag bumalik siya para sa Los Angeles Lakers. Pero tulad ng sinabi ko, sobrang importante kung ano ang gagawin niya sa susunod na ilang araw. At iyon ang inilatag ni Brett Siegel sa artikulo. Sabi pa niya, sa parehong oras, ang team ay hindi rin naiintindihan na walang paraan para bilisan ang mga bagay sa potential ni Don. Ang availability niya para sa Western Conference Semifinals ay nakadepende sa progress niya sa susunod na 10 araw. Bagamat maaga pa, sabi ng sources na pinakamaaga ay posibleng Game 3 or 4, pero walang guarantee na magiging available si Dant sa alinman sa mga laro. Ang status sa susunod na 2 linggo ay nakadepende sa kung paano gagaling ang katawan niya at magre-respond sa treatment. Inaasahan ng Lakers na magpi-progress si Dant sa susunod na stages ng recovery basta walang setbacks sa ngayon hanggang dun. At sa pagtatapos ng susunod na linggo na maaring lampas na sa 5-week mark mula nang magkaroon siya ng hamstring injury. Napakahalaga na walang setbacks at iyon ang totoong mahahalagang hakbang sa recovery ng hindi lumalaktaw. Kapag nagre-recover, maraming players ang sumusubok magmadali para makabalik sa rotation. Pero si Luke mukhang kaya niyang gawin ng mabagal ang process na ito. May 2 dahilan iyon. Una, maganda ang laro ng Lakers sa simula ng playoffs. Pangalawa, may suporta sila mula sa Lakers na nagbibigay ng tamang infrastructure para tulungan siya, tulad ng pagpunta sa Spain para sa procedure at iba pa. Talagang ginagawa ng Lakers ang lahat para tulungan si Luka sa recovery process na ito dahil mas mabagal ito kaysa inaasahan. Pero basta walang setbacks at patuloy ang progress ng hindi lumalaktaw sa steps dahil sobrang importante iyon. Ang hamstrings ay maaaring bumalik at sumakit ulit kung hindi maayos ang recovery at rest. Kaya kailangan ni Luka Doncic na sundin ang kanyang recovery timeline at gawin ito araw-araw. Kung magiging maayos ang lahat, posibleng makita natin siya sa Game 3 ng susunod na series na malaking bagay para sa Los Angeles Lakers dahil mababago nito ang plano nila laban sa posibleng matchup sa Oklahoma City Thunder. Pwede na nilang i-focus na mag-split sa isa sa 2 games sa Oklahoma City nang wala si Luka Doncic, tapos magkakaroon na sila ng all-world, all-NBA player na babalik sa harap ng Lakers crowd sa LA. Sobrang malalaking hakbang ito para kay Lugan sa susunod na 10 araw. At patuloy naming i-update kayo dito sa Lakers Digest kapag may bagong balita. Pinangako ko sa inyo ang ilang picks at may ilan akong tinitingnan ngayon. Isa sigurado ay si Austin Reeves na babalik sa game na ito at malamang na maglalaro sa Game 5. Sa price picks, nasa 24.5 points, rebounds, and assists siya at sa tingin ko fair iyon. Mas mababa kaysa sa nakasanayan ni Austin Reeves pero galing siya sa matagal na injury. Inaasahan kong may minute restriction siya kaya under sa ganito ay magandang pick. Isa pang pick na tinitingnan ko ay si Marcus Smart na sobrang galing sa playoffs para sa Lakers. Sa price picks, nasa 2.5 steals and blocks siya sa Game 5 laban sa Houston Rockets. Sa tingin ko over iyan dahil siya ang leader sa steals and blocks sa buong playoffs sa lahat ng teams nasa 3.5 per game siya. Kaya magandang pick ang over doon. Marami pang iba na pwede niyong kunin sa price picks. Gamitin niyo ang code DIGEST para makakuha ng $50 agad sa unang $5. May NBA playoff sweepstakes din, Scary Hour bonus, Flex Fridays na may 40% higher payout sa Biyernes at Taco Tuesday na may malalaking discount sa buong araw ng Tuesday.
Siguraduhin gamitin ang code digest. Siguro iyon na ang lahat para sa video na ito mga guys. Mag-comment kayo sa baba kung ano ang iniisip nyo tungkol sa progression ni Luka Don. Kayo ba ay kasing optimistic ni Brett Siegel at ng iba na posible nang bumalik siya sa Game 3 or 4? Or sa tingin nyo mas matagal pa siya? Or kaya mas mabilis ang recovery niya depende sa susunod na araw? Sabihin nyo sa comments sa baba. Ako si Okech Hakma, ang inyong host at kita-kita tayo sa susunod.